Okay mga brothers, nandito pa rin tayo sa Yamaha Olongapo. This time naman, ito yung pinakamagbago nating segment dito sa ating channel. Ito po yung moto canvassing mga brothers. So ngayon, hindi tayo mag-walk around sa motor at hindi natin pag-uusapan ang mga specification ng mga motorsiklo dito sa Yamaha. Aalamin po natin dito ngayon yung presyo niya at requirements pagka kung sakaling kukuha kayo ng motorsiklo dito sa Yamaha Wheeltech. So by the way, bago nga pala tayo magpatuloy, shoutouts muna sa ating sponsor. Yan po ang Lazada Sherpy Motorcycle. Kung naghahanap kayo ng motorcycle parts and moto gear, yan. And also ang ating bagong sponsor, yan po ang Wenshio Moto Clothing. Kung trip nyo naman bumili ng t-shirt na may mga motorcycle print. Okay, so wag na nating patagalin. Mag-canvas na tayo sa loob ng shop ng Yamaha Olongapo branch. Alright. Drop. Brothers on the Wheels, bago tayo magpatuloy, baka naman pwede nyong i-like ang ating episode kahit wag na kayong mag-subscribe. Pero syempre, mag-subscribe na rin kayo at i-click ang all notification bell. Meron na rin tayong Facebook page, like and follow nyo na rin at mag-join na rin kayo sa ating Facebook group para fully updated kayo sa mga parating nating motorcycle episode. Cheers! Okay mga brothers, ito na yung pinakaloob ng shop ng Yamaha Olongapo, no? So unahin muna natin yung Mio series nila. Syempre pagka Mio series mga brothers on the wheels ng Yamaha, marami kang pagpipilian yan, no? Depende pa yan sa taste o preference ng isang bibili o isang rider. So meron silang sporty, meron silang Mio I, Soul I, Grabis, Gear, and also yung pinaka high end nila pagdating sa Mio series, yung Aerox. Ayun, color blue, pang trupa. So, siyempre, unahin muna natin yung pinaka mababa, okay? So, dito mga brothers, sa Olongapo branch, meron pong dalawang unit dito ng Mio, no? Yun po yung bagong kulay, and also ito yung pink, pang BTS digmaan. Hoy! So, depende po yan. Mostly pag ganitong kulay, pumipili nito o bumibili nito mga brothers, mga babae. So, itong motor na to mga brothers, ito yung pinaka kauna-unahan o pioneer pagdating sa Mio ng Yamaha. So, dati na ito mga brothers, no? So, dito sila nakilala, dito nag-boom ang series ng Mio. So, itong motor na ito, merong gaang. Kahit carburetor type siya, matipid naman siya dahil Euro 3 compliance na siya. At maaasahan, no? At also, siyempre, mas mababa yung presyo nito dahil meron lang ito na DP na 5,900 pesos and also meron kang monthly na 3,729 for 36 months or 3 years. So, ang cash price niya po is 69,900. Sabihin na natin na 70,000. So, ito po yung bagong approach nila ng kulay. Yan, no, parang more patriotism dahil Philippines, ayan. Tapos yung upuan niya, yung seat covers niya bago na rin na parang coffee brown to o pinaka classic brown ang kulay, no. So maganda yung pinaka color scheme ngayon ng Mio Sporty o yung Salty kung tawagin. Yan, ikutan pa natin mga brothers para makita nyo, okay? Dito tayong ibabaw. Alright, so sunod naman natin ngayon is yun lang, sad life, wala yung Mio I. No, so merong Mio I pa, no. So dito lang sa Olongapo, wala silang ngayong stock, pero syempre magpakita na lang tayo ng picture at saka presyo para ma-idea rin kayo kasi sa ibang Wheeltech branch naman mga brothers, available yan And also alam ko bago rin yung approach ng color no. So bago rin yung color scheme no. So tawid tayo diyan. So ngayon isunod naman natin ang Mio Soul I. So dalawang kulay po ang meron dito sa Olongapo branch. Ito po yung ano ba to? Kulay talong, violet.
Gago! Diba? Ang ganda ng pagkakakulay ng kanyang violet to, I think. And then meron ditong kulay na parang army green o matte green, olive green ba to mga brothers? Tulungan nyo nga ako kung anong tawag dito sa kulay na ito. And then may halo na parang light silver dito sa gitna, no? So ang ganda ng tone ng kulay nito. Ito yung pinakabagong kulay din, no? Parang katulad doon sa Mio Sporty. Ito nga yung seat cover na nilagay, parehas lang naman. Yan, maganda yung maganda yung grips. And also malapad talaga ang upuan ng Solay. Naupuan ko to na-review ko to dati sa tropa ko. Ako komportable. No, so itong motor na ito mga brothers, yung Solay at saka Mio i, ito na yung fuel injected. Ito na yung sinunod nila, no? Nang nag-success yung Sporty, sumunod na itong Mio Solay at saka yung Mio i. No, so parehas po na 125cc ang makina nitong Mio i at saka Solay. Tapos si Mio Sporty naman is 115. Ayan. So ito naman kung naghahanap ka ng mas maganda yung pairings, mas malaki yung kaha, mas sporty tignan, and also may mga features din na wala doon sa Mio Sporty. Meron itong ano ba wala nga doon? Syempre FI, di ba? Na ayan, and also yung shutter key, kinumpirma ko pa, halatang di ko sa ulo talaga mga lines ng Yamaha. Ayan, yung shutter key button, yung mga ganyan, tsaka stop start na. So ang presyo niyan mga brothers is 85,000 po ang cash. Down payment niya is 7,200 and meron kang monthly na 4,443 in 3 years or 36 months. Okay? Okay, sunod natin sa pila yung Mio Gear. Yun po yung pinakabagong entry ng Yamaha pagdating sa Mio family nila. Pero sad to say, wala ngayong stock dito sa Olongapo branch Yamaha Wheeltech, no? Tatawid na tayo dito sa Mio Grabis o Mio Grabe, no? Sayang, no? Pero na-features ko yan di ba? Kung naalala nyo mga brothers, binasya ko dyan dahil mali yung pagkakabigkas ko ng gear, no? Dapat gear. Pero ganun pa man, tuloy-tuloy pa rin tayo, no? Kahit maraming nabisit, maraming nababad trip, tayo ay tuloy-tuloy pa rin magbigay ng libreng impormasyon pagdating sa motor siklo. So ayan, nagpakita na lang ako ng features ng Mio Grabis Mio Gear 125 para may idea kayo, and also yung presyo niya dito sa Wheeltech. So pare-parehas naman ng price ng motor ang Wheeltech mga brothers sa kahit anong branch yan, no? Since isang company lang po yan, no? Ang atin lang ngayon dito sa Motocam canvassing, kung wala kayong panahon mag-canvas ng motor dahil busy kayo sa pamilya at trabaho, negosyo, it's alright, no? Sork Moto will cover you. Okay. So, sunod na natin mga brothers ang Mio Grabis, no? So, bago pa pumasok si Mio Gear, nauna ito si Grabis, no? So, itong motor na ito, para, I think, mostly para sa akin, pang lalaki. Bakit? Muscular yung dating niya, no? Yung approach dito ng Yamaha, pang elegant ang dating, no? So ito rin maganda rin pang city ride, no, for everyday commute, no, dahil matipid ito sa gas, fuel injected po ito na 125cc. Ayan. So ito rin yung pinakabagong kulay niya, no? Halos pare-parehas naman sila ng approach doon, no? Makikita nyo yung green, light silver, black dito, na parang kala mo dashboard ng auto. So ang ganda ng tone ng kulay. Seat covers ganun din, parang vintage brown o coffee brown ang datingan niya. So features pa nito yung ano niya, fully digital niya na gauge panel. Ayan. So sa presyo mga brothers, meron siyang 87,900 pesos sa cash at meron siyang down payment na 7,400 at meron kang monthly na 4,531 sa 36 months or 3 years. Okay, sunod na natin yung pinaka high-end pagdating sa Mio series, ang Aerox mga brothers. So itong motor naman ito mga brothers, kung ikaw mahilig sa isang sports bike o sports scooter at the same time gusto mo ng maganda o yung edges ng iyong mga motor at the same time itong motor na ito o scooter na ito kung naghahanap ka na isang sporty style, itong Aerox ang kasagutan dyan mga brothers. Ganda, ito yung pinaka racing blue ng Yamaha, no, pagdating sa kulay. So this is a 155cc po, liquid cooled na ito mga brothers. Ayan. And then also fuel injected pa yan. So ang preno niyan, disc brake sa harap, drum brake sa likod. Yan po yung mga features niyan. Meron siyang shutter key,
Meron bukasan ng fuel at saka seat dito sa pinaka shutter key niya. And also ito po yung pinaka latest ng Aerox dahil meron na po siyang Yamaha Connect o Y-Connect. So mga walang idea mga brothers, yan po yung makukonek nyo yung cellphone nyo dito sa motor via Bluetooth para makita nyo po yung status ng inyong motorsiklo, tinakbo, maintenance, and so on. Ay, ganda din ng upuan dito. Parang camelback style na, may na Aerox. Ayan. So, ang presyo niya mga brothers, wala nakalagay dito pero aalamin natin dun sa counter at ipakikita natin sa screen para may idea kayo kung magkano ang cash, DPN, installment niya for 36 months. Alright! Well, mga brothers, Max series na tayo. So, ngayon meron ditong dalawang series ng Max ng Yamaha. Ito po yung NMAX. Ito yung kilalang kilala. And also, ito yung X-Max. Ayan, ito yung mas kuya ng NMAX, no. Meron pa yan tatay, mas malaki din. Alam ko yun yung T-Max, no. Meron nanditong dalawa. So, I think hindi ko pa nakita dito yung T-Max. Ewan ko kung nagki-carry ang Wheeltech ng T-Max. So, etong NMAX mga brothers, ito naman yung Maxi Scoot na maliit ang CC niya, no. So, this is 155cc mga brothers, liquid cooled na po ito. And also ito ba yung bagong version? I think hindi, ito yung 2.0 lang, hindi ito yung 2.1 Alam ko pag 2.1 na mga brothers, meron na ring Y-Connect. So sa ngayon sa Olongapo, ito yung ma-offer nila, no, na red finish po, na matang pagkaka-finish. So ngayon alamin lang natin yung kanyang presyo. So itong motor na ito mga brothers, good po ito, maganda ito sa long ride. Kasi bakit? Ay komportable ito upuan and also yung position ng paa mo, no? Meron ka dito at meron ka dito. May kabigatan siya sa traffic pero okay lang. Pero sa long ride, ayos na ayos to. Max na max ka dito, solve ka dito. So meron din presyo mga brothers na 139,500 and also meron siyang down payment na 43,000. No, tama naman no. So meron siyang cash price na 139,500 and then meron siyang 43,100 na down payment and then meron kang monthly for 2 years o 24 months na 6,929. Okay mga brothers, so ngayon naman lilipat tayo sa Underbone Sports ng Yamaha. Walang iba mga brothers, yung Sniper 155 nila na liquid cooled and also meron din yung BBA na features na variable valve actuation. So ayan, so kung ikaw naman mahilig sa Underbone at naghahanap ng sport feel na motorsiklo, etong Sniper ang marerecommended sa'yo ng Yamaha o marerecommend na yun ng Yamaha. 6-speed na yan mga brothers, LED, digital gauge panel, suspension niya, monoshock sa likod, telescopic fork sa harap, ayan, street tire na malapad, naka-mags, no? So wala kang problema, yung makina niya, alam nyo naman kung ano nakakabit sa makina niya, no? So liquid cooled to alam ko ayan liquid cooled. Alright, so ang presyo niyan mga brothers is, sa cash price na is 114,900 and then meron siyang down payment na 9,600 and then may monthly ka for 36 months na 5,736. Okay, so dito pala sa Max series mga brothers, ito yung kuya ng NMAX. Ito po yung X-Max, no? Mas malaki po ito kumpara doon sa NMAX. Mas bulky, mas mabigat, mas malapad ang upuan, mas mahaba ang grab bar, mas malaki ang cc ng makina, 300cc po ito. At makikita nyo naman talagang napakalaki niya. Pero walang problema, magaang naman to pag tumatakbo na. So itong motor na ito, maganda ito pang long ride din, no? So mga Maxi Scoot talaga, nakadesign niya sa ganyan, no? Hindi sila nakadesign sa more on sports, no? So ayan, malaki ang compartment nito, nasilip ko na mga brothers, no? So kung naghahanap kayo ng ganitong klase ng scooter, no, na malaki, maraming pwedeng ikarga dahil malaki ang compartment sa ilalim ng upuan, ayan, may windshield pa yan mga brothers dito. Tapos ang ganda rin ng approach ng gauge panel niya, analog at saka digital. Ako hindi ako masyadong fans ng digital, gusto ko pa rin may halo, no, in a classic way. Yung mga branded nga, yung ibang mga brand nga ng motor, Ducati, Harley, ganyan pa rin yung approach ng kanilang gauge panel, no. Pilipino lang naman, puro gusto digital So ito mga brothers, wala itong installment plan, no, o kung gusto mong ilono, cash basis lang po ang Wheeltech Yamaha, no, pagdating sa kanilang X-Max na may price po na 254,000
Ayan, so may idea na kayo kung magkano tong X-Max dito sa Yamaha Wheeltech Olongapo. So mayroon po nag-isang unit dito which is may color po na gloss black sa gitna and matte finish naman na black dito sa ibang bahagi pa ng part ng kanyang fairings. And ang ganda ng pagkakalogo ng X-Max Gold. Kala mo limited edition, di ba? Tsaka yung puwetan napaka-sexy. Nice. So mga brothers, panghuli nating alamin ng presyo itong 4 Big Brothers, no? So ba't ko sinabing big? Lalaki nila kahit ang liliit lang ng sisi, ang lalaki. Tignan mo naman, no? So mga brothers, ito kaya to tinawag na magkakapatid. Iisa lang po ang origin ng makina nito. Yan po yung 155 na makina ng Yamaha na may 6-speed, liquid cooled. Ayan. And also fuel injected na rin yan. Alright? So mga walang nakalagay na presyo, pero tatanungin natin doon sa mga sales executive kung magkano yung presyo niya. Ito na muna, unahin natin, no? So WR155R, no? So meron na po itong variable valve actuation o VVA, itong makina na ito. No, so itong motor na ito good for the start kung gusto mong mag enduro riding, no? O off-road riding, o kung gusto mo yung enduro type na motorcycle. So ito yung, syempre dito ka muna magsimula, wag ka munang papatol doon sa mga 500, 650 na mga pang enduro bikes. Malalakas yun, iba yung power, no? So kung ito, magandang for the start to, no? Kung nagpa-practice ka pa lang, baguhan ka pa lang, pero sa mga veterano, okay na okay din ito gamitin, no? Ayan, so may kataasan ng C-type nito, wag na natin sakyan, baka pa tayo matumba at magbayad dito sa Yamaha. Oh, ito, may price pala ito. So mga brothers, 169,000 siya. So wala nakalagay dito, so ibig sabihin mga brothers, kung wala nakalagay sa down payment at sa monthly, ito po is cash basis. Ayan, so sunod naman natin, pagdating sa sports bike, ayan, na pwede mong ilaban sa racetrack. Ito po yung pinaka-latest version ng R15 ng Yamaha. So walang nakalagay na price, itanong na lang natin at i-flash natin dito sa screen natin para may idea kayo kung magkano ang kanyang monthly o down payment, kung available ba o cash basis lang siya. Okay, lipat naman tayo. Ito yung naked bike ng Yamaha pagdating sa 155cc series nila, ang The Dark Side of Japan. Ba't ba tinawag na ganon? Bakit kasi mga brothers? Kasi inspired po ito sa Samurai Warrior. Makikita nyo naman sa mukha Ayan nakakatakot. Ang sungit. Parang kala mo hindi mamamansin. Yan. Doon po nila in-inspired ng Yamaha yan sa Samurai, no? Kaya kung tawagin na The Dark Side of Japan. So ito pong model na ito mga brothers is MT-15, no? So same pa rin yung makina niyan, 155cc, liquid cooled po yan, no? 6 ang cambio, ayan, fuel injected. So kung hindi ka naman mahilig sa full fairings na motorsiklo at gusto mo naman sports pa rin pero naked approach, ito yung marirecommend sa'yo ng Yamaha. Halos parehas lang naman doon sa R15, no? Magkakaiban lang, wala siyang fairings bukas po dito. May fairings konti lang naman, no, dito lang, pero makikita mo talaga na yung part ng makina niya, no? So kung tawagin natin ito is naked street, pero kung ani mo halos same lang yung approach, no? Sa puwetan, ayan. Ang linis ng under nito, ganda, laki rin ng gulong, halos same lang din ng R15, yung MT-15. So ito yung mga maliliit, no? Kasi may mga big bike talaga ito. May R15 na mataas, R series na mataas ang CC, MT-7 ba yung malaking big bike nito mga brothers? Tama ba ako? Ayan, so yung presyo wala ito, so pakita na lang natin sa ating screen. So ngayon naman, ito yung panghuling-huli mga brothers, kung ikaw naman mahilig sa isang classic bike at ayaw mong bumili ng luma at i-build mo, customize mo, so ma-offer sa'yo ng Yamaha yung XXR 155 nila. So this is a modern classic bikes which is ito sa apat na magkakapatid. Ito yung paborito ko mga brothers dahil isa akong fans o ang style ko sa motorcycle is a classic ride, no? So ito yung modern classic na. So ito wala ka nang problemahin, no? Wala ka na masyadong pa-customize dito. Depende na lang kung matikol o malikot ang utak mo. Pero ako dito, solve na ako. Ganda ng motor. Konting accessories na lang, rock and roll na ito, no? So ganun pa rin yung makina, no? Yan, makikita natin, no? Naked din to. Makikita mo na yung liquid cooled dito. Radiator niya, ang ganda. Makina, makikita mo na, dali mong linisin, dali mong i-maintain na, ayan. So black po ang kulay nitong XXR na mayroon dito sa Olongapo, mga brothers on the wheels. Ayan, napakaganda. So pakita na lang natin yung price niya sa ating screen. Okay. So mga brothers,
nakaikot na tayo dito sa shop ng Yamaha. So ito po yung first time ko na mag-canvas ng motor, no. So ito po idadagdag natin sa ating serye, no. Meron po tayong serye na underbone serye at ngayon naman meron din tayong panibagong serye which is etong moto canvassing. So inuna lang natin tong Yamaha Olonga po. So susunod natin diyan yung Rusi, Honda, SYM, yung Mitsubishi at mga kung ano pa, and so on. So mga brothers, huwag muna kayo mawawala, ipapakita ko ulit ang ating sponsor. Okay, salamat. But wait, there's more. Okay mga brothers, sa repossess unit naman, kasi depende sa branch yan mga brothers, iba-iba. So dito sa Yamaha Olonga po, pare-parehas na down payment niyan is 1,500 po. And ang ranging po ng monthly nito, sabi sa akin ng sales executive, is nasa 3,000 po pababa. Ayan, depende po yung kasi sa mga nahulugan na ng mga first owner, no. Ayan, so ito po yung repo rito. Karamihan po nito is salty, and mayroon dito na, ito yung MIUI. Tas ito salty na. So dati marami ritong repo and good thing naman na release nila ulit. Syempre, alam niyo naman na bumabalik na tayo sa normal, marami na ulit nagkakatrabaho at maraming nangangailangan ng motorsiklo para gawing transportasyon sa pang-araw-araw. Okay? Bye, have a great time.